Right mga sir. Ayan, so bubuksan natin tong Lotus na LTDM 900E na multimeter. Right mga sir. So ito yung papalit natin dito sa luma nating Zutec na multimeter. Alright, so ito kasi minsan papatay-patay yung screen nya. Dahilan na siguro ng katagalan na din dito. So meron din akong video nito about dito sa tester na to. So ilalagay ko lang sa description yung link. Alright, so dito naman tayo. Papakita ko sa inyo to. I-share ko sa inyo tong ating bagong nabiling Lotus na multimeter. So ayan, nakasulat na dito yung mga kanya, no? Specification niya. Meron siyang NCV o non-contact voltage na tinatawag auto power off. So nag-auto power off siya. Data hold, ayan. So yung data pwede nating ma-hold para ma-check natin kung alin yung previous na ano. So pwede natin yung ma-hold. Meron pa siyang diode test. Ayan. So continuity test, flashlight. Ayan, so napakadaming mga napakadaming advantage itong tester na to. Ayan, so titingnan natin kung gaano ba siya kaganda. Ayan, may ng AC, DC current, diode, triode test, on and off, non-contact, flashlight. Meron na siyang flashlight. Alright, so meron siyang flashlight. Wala lang siyang kapasitor. Capacitance test. Wala siyang capacitance test, no? Ayan, so titingnan lang natin. Anyway, pang electrical lang naman to. So ito talaga yung ginagamit ko kahit papatay-patay itong screen na to, pero napakaraming mga features nito. Meron siyang capacitance, resistance, napakarami. So ayan, bubuksan natin to. So ayan, so napakita ko na to sa nakaraan kong video, yung nung nagkuhan ako ng rotary tools, yung bagong rotary tools ng Lotus. So ayan, napakaganda pala nito. Meron siyang kasamang test proof, yan, at battery. So tatlong battery yan, at yung manual nya at yung warranty card. Okay, so ito meron na siyang plastic. Ayan, meron siyang plastic para iwas masira agad. So kung bibili kayo pala ng mga tester, mas maigi na bumili kayo ng may guma, yung may rubber dito sa protection niya, kaysa ito lang. So ito ganito, walang rubber protection. So napakadali lang tong masira kung mahulog. Yan, so advantage ang may ganitong klaseng tester. So syempre Lotus naman yan. Yung Lotus ko nga na soldering iron, napakatagal na, hindi pa rin nasisira. So palagi akong bumili ng ibang brand na China, pero madaling masira. Yun, yung Lotus talaga, maganda talaga yung klase ng nila, mga brand. So talaga garantisado tayo. So ito yung flashlight niya. Ayan, at ito naman yung NCV niya na non-contact voltage. So ilalagay lang natin to sa wire, ganyan, o sa mga outlet. At syempre magtutunog na siya. Ayan, so ito naman yung mga transistor niya dito. Ayan, emitter, base, collector, emitter, NPN, negative, positive, at negative. PNP naman yung P, positive, negative, at positive. Ayan ang yung hold. Okay, so saan ba yung battery niya? Ito yung battery niya dito. So yan, buksan natin yan gamit tong ilat natin na pang screw.
Ayan, so tatlo pala yung battery nito, no? Tatlong triple A. So matakaw to sa battery. Pero siguro hindi naman to masyado sigurong madaling malubat kasi tatlo yung battery niya. So tatlong nasa 6 volts pala to. So 3 volts plus 1 volts, 5 volts, 4.5 yung battery. Yun. So free na tong battery na to, no? Hindi na kayo bibili ng bagong battery. Okay. Tagal naman itong battery. Okay, yan. Tatlong battery, no? Kaya dito, dalawang battery lang yung nilalagay natin sa mga kalimitang tester. So ito tatlo. Yan, so balik natin. Oops. Lock muna natin to dito. Okay, so kung bago pa lang kayo sa aking palang channel mga sir at napadaan lang, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at paki-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa aking video upload. Okay, ayun. Pasok na. At syempre yung test probe. Okay, so yung test probe, balik muna natin pala ito para meron siyang protection. Okay, yan. Tapos yung test probe, tanggalin lang natin to. Yan. So, lagay natin dito. Ito para sa ampere to. So dito tayo palagi naglalagay ng ito sa dalawa na to. Yan. Lagyan na natin. So flush. Kuha lang natin, no. Testing lang natin dito sa okay, so yan. Testing natin sa continuity test. So dito yung continuity test. Ayan, o. Ito. Okay. Ayan, so ito para iilaw siya yung LCD sa ilalim. Pero hindi siya masyadong malakas mag-ilaw, no? Yan, on off to sa ilaw. Tapos hold siguro to para mag flashlight. Ayun. So pwede nating i-hold to ng mga 3 seconds para mag flashlight. So on off natin. Ayun, matay. So pag on lang pala is hold natin, pero pag off isa lang pindot natin dito. Okay? Ayun. So, ayun. Ayun, oh, tumutunog siya. May nagre-read indicator siya dito. Shorted naman. Halimbawa, shorted. Ayan. Short lang natin itong metal na yung screw. Lang. Okay, so yun. Okay, so meron tayo ditong battery. Yan, titesting natin. So, subukan natin dito. Positive at negative. Ayun. So, meron siyang reading na 3.
3.31. Okay, so ayos. Tapos syempre easy. Testing natin sa easy para sulit yung panonood nyo at baka bibili kayo ng ganito. Yan. So check natin sa easy. Dito tayo sa 600. Yan. So 600. Okay, so mayroon siyang 222 volts easy. Okay mga sir, so ayun, napakita ko na sa inyo yung testing natin sa DC o yung direct current. So dito yan banda sa may dito. Ayan, ito yung symbol ng DC. Okay? Ayan, sa mga hindi pa alam, no, dito yung symbol ng DC. So yung tinesting natin is 3.7. So dito tayo sa 20. Ayan, dito tayo sa 20. Yung araw natin sa 20. Kung tataas naman sa 20 naman yung voltahe ng DC na battery, o kaya 30 volts DC, so dito tayo sa 200 magsisit. Ayan, so kailangan natin huwag i-short para hindi masira yung ating tester. Ganon din sa AC. So ito yung AC 200 to 600. Ayan. So dito natin lagay palagi dito sa 600. Syempre NCB, so non-contact voltage, dito natin yan lagay. Okay? So yan, dito sa mga milliamperes lang dito. So lipat lang natin yan dito. So HFA, dito naman dito sa transistor yan. So wala tayong transistor dito. Ayan. At dito naman yung continuity test. Ito may buzzer. At ito naman yung resistance. Alright. So ayun lang naman yung features ng kanyang ganitong tester, no? Pero so far meron siyang flashlight. Ayun, NCB. At syempre yung buzzer. Okay, so ngayon ito nga pala itong test probe niya, pwede natin yung tanggalin to. Ayan, o, para haba yung test lead natin. Pero babalik ko na lang to para bago pa kasi. Yan. Pag ganito kasi mahirap tusok sa may outlet kasi haharang to. So tanggalin yan. Okay? So next is yun. Ang problema lang niya, review natin dito. Ang kulang lang talaga nito is walang capacitance test o yung capacitor na testing. Walang ganun. So napakaganda sana kung mayroon yung ganito. At yun, tatlo yung battery niya. Kasi nga mayroon siguro design siguro yan para yung sa flashlight. So mahigit 5 volts 5 volts na yung no, supply. Tatlong 1.5. So yung lang yung ito dalawang 1.5 lang to na battery, AAA. Ito tatlo. So yun yung advantage dito. So yun, napakita ko na sa inyo tong Bluetooth na tester, multimeter ng Bluetooth. So far may rubber naman siya dito sa gilid, so suportado, hindi siya madaling masira. At yung NCB niya ito, so napakadali lang nating ilagay sa outlet o kaya kung saan man yung may live para hindi na tayo madali nating ma-locate kung saan yung live. Okay? So yun lang naman yung mga pinaka-importante dito sa tester na to. Yung hold, yan. Pero hindi naman tayo palaging gumagamit dito. So yun, okay pa rin yung tester na to. Siyempre Bluetooth yan, napaka-tibay. May quality talaga pag Bluetooth na mga brand. Okay mga sir, so hanggang dito lang muna yung sharing natin dito. At naway
nagustuhan nyo itong video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, at pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa aking video. And see you on my next vlog. Thank you.